Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong rason bakit may lalaki na pumapatol sa bakla mga kasawi? Ang una natin mga kasawi is loyal magmahal. 'Di ba? May mga kalalakihan na kapag ilang beses silang nasasaktan, ilang beses silang niluloko ng kanilang mga jowa. Yung pang ilang beses sila na hindi nagiging healthy yung kanilang relationship at marami silang napapagdaanan sa kanilang mga past relationship. Siyempre nag-iisip sila na magjowa ng kakaiba pero binibigay naman sa kanila yung loyalty at talagang minamahal sila na sobra-sobra. Kaya may mga kalalakihan na kahit same sila ng kasarian ay talagang pumapatol sila kasi para sa kanila ay eto yung nagbibigay sa kanila ng 100% na security yung damdamin na talagang hindi sila sasaktan at nakokontento sila na sila lang mismo ang sa buhay ng isang lalaki mga kasawi, 'di ba? Kaya napaka-importante 'yon. Kaya minsan may mga kalalakihan na ganito yung mindset kasi hindi mo alam kung gaano na sila nasaktan ng ilang beses. Kaya yung ending ay napapamahal sila sa isang bakla mga kasawi. Ay, yan lang po yung ating unang rason mga kasawi. Pangalawa mga kasawi is maalaga ng sobra. May mga ayan. Siyempre ang mga kalalakihan gustong-gusto nila na inaasikaso sila, yung bang tipo na kahit yung tulugan na lang nila naka-ready na, yung tubig na lang papaliguan nila ready na, yung bang pagkain nila sa almusal, aalis sila naka-ready na lahat, pinaglulutuan sila ng almusal, pinagbabaunan sila, yung bang lahat na gagawin nila ay ginagawa na sa kanila ng kanilang karelasyon na bakla. Sobra silang nagpapamahal sa isang bakla kapag once na lahat ng pag-aalaga ay binibigay sa kanila at nararamdaman nila ito na sobra-sobra para sa kanila kasi is talagang puntos ito sa mga kalalakihan kapag nakaramdam sila na sobra silang inaalagaan at treatment na binibigay sa kanila kasi hindi nila ito nakikita at nararamdaman sa isang babae. Doon lang sa kanilang karelasyon na bakla mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi is lahat binibigay. Ayan. For example, si boy ay walang etong pera. Ayan. Pero syempre, kapag eto ay sumuyo at talagang nagpalambing sa kanilang mga karelasyon, ay talagang pinagbibigyan sila. Lahat ng bagay na gusto nilang gawin ay sinusuportahan sila. Lahat ng bagay na gusto nilang makamit at pangarap ay talagang naandyan ang kanilang karelasyon para suportahan sila. Yung pinaparamdam sa kanila kung gaano sila ka-special sa buhay. Kaya ang nangyayari ay sobra itong na-appreciate at napapamahal sa kanila kapag eto ay naibibigay sa kanila yung mga kagustuhan nila mga kasabi. Kasi may mga kalalakihan na kapag may karelasyon na babae at hindi na ibibigay sa kanila eto ng kanilang past relationship ay naghahanap sila ng kakaiba para naman kahit papano ay maramdaman nila sa buhay nila na nagiging special din sila mismo mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Sa mga kalalakihan na merong karelasyon, ayan, same gender, lagi niyang tatandaan na dapat mahalin ninyo. Ayan, mali man ito dahil sa mata ng Diyos ay mali ito dahil syempre wala namang nilikha na dapat magmahalan ang same. Ayan, alam niyo na yon. Pero dapat ito ay talagang seryosohin ninyo yung mga tao na nagiging karelasyon ninyo kasi minsan lang sila magtiwala, minsan lang din sila magmahal. At syempre karapatan ninyo yun na mahalin sila dahil lahat ng mga binibigay nila, lahat ng pag-aasikaso nila, lahat ng loyalty nila ay binigay nila sa inyo. Kaya siguraduhin ninyo kapag pumasok kayo sa isang relasyon, dapat naman ay give and take. Huwag lang puro yung isa ang magbibigay sa inyo, dapat kayo din. Mag-effort din kayo para sa kanila. Dapat huwag nyong sisirain or sasagadin ang kanilang kabaitan na binibigay sa inyo at lahat ng bagay na binibigay sa inyo ay dapat suklian nyo din sila para naman maramdaman nila na hindi nyo sila ginagamit dahil lang sa pangangailangan ninyo. Lagi nyo tatandaan sa mga kalalakihan na dapat minamahal nyo din sila dahil meron silang damdamin na kagaya din sa inyo na nasasaktan din sila
Kaya kapag once na makipagrelasyon kayo sa ganitong sitwasyon mga kasawi, isipin ninyo kung ano yung sasabihin ng ibang tao, kung ano yung sasabihin nila sa inyo, ng pamilya nyo, kung tanggap ba ang ganitong relasyon, 'di ba? Dapat isipin ninyo kapag pumasok kayo, dapat hanapin ninyo, dapat tanggap niyo na din kung ano ang pasya, kung ano ang magiging conclusion pagdating sa inyong pamilya. Basta ang mahalaga ay kayo ang nagsama, nagiging masaya kayo, walang hadlang doon. Ang importante ay ipakita nyo na karapat-dapat ang inyong relasyon sa kanila mga kasal. Ayun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede kayo mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.